Habang sumisikat ang araw sa abot-tanaw, nagdadala ng liwanag at init sa mundo, gayon din ang panalangin sa umaga ang nagpapaliyab ng apoy ng pananampalataya sa ating puso. Naisip mo na ba kung paano kayang baguhin ng simpleng sandali ng pakikipag-ugnayan sa Diyos sa paggising ang buong araw mo? Hayaan mong lamunin ka ng kuryosidad ng dakilang paanyayang ito. Minamahal kong kapatid, sa pagtaas mo ng iyong mga kamay patungo sa langit, diretso kang kumokonekta sa puso ng Diyos. Ang panalangin sa Ama ay tila isang marahan at mahigpit na yakap na pinupuno ang ating kaluluwa. Dito, magkakasama tayong nakadarama ng pagiging bahagi ng isang malaking pamilya na patuloy na naglalakad tungo sa banal na liwanag. Isipin mo ang iyong puso bilang isang hardin na namumulaklak kapag dinidiligan ng salita at panalangin. Bawat talulot ay muling nabubuhay sa pagtanggap ng panalangin sa Espiritu Santo, nagdudulot ng sariwang hangin sa mga nahihimok na binhi ng pag-asa sa iyong kaluluwa. Hayaan mong pumailan lang ang banal na simoy na ito sa bawat sulok ng iyong pagkatao. Minamahal kong kaibigan, madalas tayong humaharap sa mga panloob na bagyo. Ngunit ang panalangin para sa proteksyon ay nagtataas ng isang hindi nakikitang kalasag sa ating paligid. Para itong pagsusuot ng baluti ng liwanag bago harapin ang araw-araw na pakikipaglaban. Magtiwala ka, sapagkat tayo'y binabantayan ng Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang makapangyarihang pakpak. Kapag ang mga pagdududa ay dumarating na parang mga madidilim na ulap sa abot-tanaw, ang panalangin para sa kagalingan ng sinag ng araw na pumuputol sa dilim. Makipag-usap sa doktor ng lahat ng doktor, ilahad mo ang iyong pinakamalalalim na sugat sa taos-pusong panalangin. Muling natatagpuan ng iyong katawan at kaluluwa ang kagalingan sa banal na haplos. Sa oras ng pagkabahala, ang panalangin para sa mga suliranin ang tulay na nag-uugnay sa atin sa bukal ng walang hanggang karunungan. Bawat salita ay nagbibigay ng tahimik na mga payo na nagpapawi sa pagkabalisa. Damhin mong ikaw ay tinatanggap, sapagkat hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay. Ang Panginoon ang ating tagapayo at tapat na kaibigan. Sama-sama tayong maglakbay sa landas ng pananampalataya na ito, sapagkat ang panalangin sa umaga ang unang hakbang tungo sa tagumpay. Tulad ng nag-aayos ng layag bago umalis, inaayos natin ang ating espiritu sa hangin mula sa kaitaasan. Bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang maglayag sa dagat ng grasya. Panalangin sa pagtulog at muling pagbuhay ng apoy ng pasasalamat. Aking kapatid, bago mo ipikit ang mga mata sa pagtulog, isipin ang panalangin sa pagtulog bilang bulong ng pasasalamat at proteksyon. Ngunit sa paggising, hindi namamatay ang apoy na ito. Muling pumapaksa sa himig ng umaga. Hayaan mong patatagin ng bawat salita ng pasasalamat ang iyong espiritu mula sa unang hininga ng araw. Sa bilis ng pang-araw-araw na buhay, maaring tingnan natin ang panalangin bilang isa pang gawain sa ating listahan. Ngunit kung ituturing natin ito bilang isang malalim na pag-uusap sa may likha, matatagpuan natin ang isang ligtas na kanlungan. Sa huli, tayo'y iniimbitahan na manahan sa santuwaryo ng banal na presensya. Hindi mahalaga ang pagod o ang pagmamadali, ang panalangin sa umaga ay nagbibigay ng buong tiwala sa Panginoon. Bawat salitang binibitawan ay umaalingaw-ngaw sa celestial na trono, humihila ng biyaya at awa. Magising ka sa katotohanan ito. Naririnig ka na ng Diyos bago mo pa maipahayag ang iyong mga katahimikan. Pagyuko mo man ang iyong mukha sa panalangin, ang hindi nakikita ay nagiging naroroon. Ang espiritual na himpapawid ay umiinit at nagbibigay ng aliw sa pagod na puso. Hayaan mong ang pananampalataya ang maging pinakamalakas mong tinig, patuloy na nananalangin para sa patnubay, kapayapaan, at karunungan sa bawat hakbang ng araw. Sa katahimikan, matutong dinggin ang bulong ng Diyos na gumagabay sa iyong mga desisyon. Mas malakas ang tinig ng pag-ibig ng Ama kaysa anumang ingay sa loob. Kilala niya ang bawat detalye ng iyong paglalakbay at nag-aalok ng liwanag sa dilim, matatag at malumanay kang ginagabay. Sa pamamagitan ng pagtataya ng iyong mga plano sa paanan ng krus, inilalapat mo ang pabigat na nagpapahirap sa iyong kaluluwa. Binabago ng panalangin ang kaguluhan tungo sa pagkakaisa at nagtatanim ng mga butil ng pag-asa sa tigang na lupa. Magtiwala ka na, sa taos-pusong panalangin,
nakikibahagi ka sa makapangyarihang paggalaw ng Espiritu. Ang mga salitang nagmumula sa labi ay nagdadala ng malalalim na hangarin at damdamin. Hayaan mong maging tapat ang bawat pangungusap, walang puwang para sa walang lamang ritual. Ang araw-araw na gawain ng pananalangin ay nagpapatibay ng pagkakalapit sa Diyos at pinalalakas ang ugnayan na sumusuporta sa atin sa panahon ng pagsubok. Kaya, minamahal kong kapatid, itaas mo na ngayon ang iyong puso at gawing banal na lugar ang panalangin para sa pakikipagtipon sa Diyos. Damhin mo ang malumanay na presensiya na nagbibigay aliw, nagpapagaling, at nagbubuo muli. Hayaan mong ang pag-uusap na ito sa may likha ang gumabay sa iyong mga hakbang at punuin ang iyong buhay ng layunin mula sa unang siklab ng araw. Kahit sa mga araw na maulap o puno ng problema, ang simpleng akto ng pagdarasal ay nagpapaliyab ng apoy ng pag-asa. Pinubuksan ng panalangin para sa mga suliranin, ang mga daan kung saan dati hadlang, ipinapakita ang mga solusyong lampas sa ating pag-unawa. Magtiwala sa Diyos na gumagawa ng hindi inaasahang kabaligtaran sa ating mga kwento. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tagumpay, maliit man o malaki. Ang pasasalamat sa panalangin ay binabago ang ating pananaw at lalo tayong inilalapit sa langit na puso. Bawat salamat, Panginoon, ay instrumento na nagpipino ng ating kaluluwa upang tumunog ng kaayon ng langit. Kasama ng biyaya ang dumadaloy sa bawat naghahanap sa Diyos tuwing umaga. Kaya tanggapin mo ang malambing na paanyayang ito upang simulan ang iyong araw ng may dedikasyon at pananampalataya. Alam naming kabilang ka sa komunidad ng mga naghahanap, nagkakaisa sa pagnanais na mabuhay sa ilalim ng banal na grasya. Bawat umaga ay isang blangkong pahina na hinahayaan tayong punuan ni Diyos ng pananampalataya, tapang, at pag-ibig. Binibigyan tayo ng panalangin sa umaga ng mga tamang kulay upang iguhit ang ating mga pangarap ayon sa kaniyang kalooban. Huwag palampasin ang pagkakataon na pintahan ang iyong araw ng mga bakas ng banal na pag-asa. At sa wakas, mahal kong kaibigan, alalahanin ang pangako na nagbibigay tiwala sa atin. Sa araw-araw ay maririnig ang aking tinig, sa umaga'y inihaharap ko sa iyo ang aking panalangin. Awit Fe 1:3. Naway maging iyong kalasag at awit ang panata ng araw-araw na paglapit, nagliliwanag ng kapayapaan at tagumpay. Gaya ng unang pintig ng liwanag na sumisira sa abot tanaw, inaanyayahan tayo ng umaga na buksan ang ating mga espiritual na mata at tanawin ang pag-ibig ng Diyos. Buksan mo ang iyong mga mata ng espiritu, damhin ang banayad na hihip na gigising sa puso para sa bagong pagkakataon na mamuhay sa ilalim ng banal na biyaya. Minamahal kong kapatid, isipin mong ang iyong puso ay isang busola na palaging itinuturo sa Ama. Itaas ang iyong puso at hayaang ang panalangin sa umaga ang mag-ayos ng iyong mga hakbang. Ayon sa buwan ng langit, ginagabayan ang bawat desisyon at pinupuno ang iyong paglalakbay ng layunin at kapayapaang hindi masukat ng pag-unawa. Ang bango ng sariwang kape ay humahalo sa halimuyak ng pag-asa kapag iniaalay natin sa Diyos ang ating panalangin sa umaga. Bawat lagok ay sumisimbolo ng lumalago nating pagtitiwala habang tayo hinihikayat ng Espiritu Santo na hanapin ang karunungan at lakas para harapin ang mga gawain ng araw ng matibay ang pananampalataya. Tangan natin ang pasanin at alalahanin na tila mabibigat na sako. Ngunit ang panalangin para sa mga suliranin ay nagpapagaan ng timbang at gumagawang parang pantay na kapatagan ang matatarik na bundok. Damin mong gumagaan ang iyong mga balikat sa isang taimtim na pagdarasal. Hinahayaan ng Panginoon na ilibing ang mga pagkabalisa sa ilalim ng kapayapaang kaniya lamang maipagkakaloob. Aking kapatid na babae, isipin mong ang iyong buhay ay isang bangka sa hindi tiyak na karagatan. Itiklop ang iyong mga layag ng espiritu sa panalangin para sa proteksyon at hayaang ang Diyos ang maging timonero na ligtas na maghahakot sa iyong sasakyan sa bagyo at katahimikan patungo sa matibay na pook ng kanyang pag-ibig. Ang bagong liwanag ng bukang liwayway ay sumasalamin sa hamog bilang luha ng banal na kagalakan. Damhin na ang panalangin para sa kagalingan ay lumiligo sa bawat selula ng iyong katawan at isipan. Binibigyang bagong lakas at ibinabalik ang mga pangarap sapagkat ang Panginoon ang dakilang manggagamot na bumabangon sa mga nabibiyak. Nang malaya,
Itaas ang iyong tinig at gawing himno ng pasasalamat ang bawat salita. Bumubuo ng isang di nakikitang dambana kung saan nahahanap ng iyong kaluluwa ang aliw. Ang panalangin sa Diyos Ama ay katulad ng malambot na insenso na umaakyat sa langit, dinadala ang puso ng may lalang at pinatitibay ang ating ugnayan ng pag-ibig. Pagtapos bumangon ng araw, bumibilis ang atras ng kadiliman at gayon din ang panalangin sa umaga ay nagpapaalis ng takot at pangamba. Kapag nanginginig ang puso, huminga ng malalim at gawing makinang nakalasag ang iyong panalangin. Pinoprotektahan ang iyong isipan mula sa mga kaisipang nagnanais tanggalin ang kapayapaan mo. Tingnan mo ang iyong araw na parang isang blankong libro, handang sulatin ng mga pakikipagsapalaran ng pananampalataya. Itago sa dibdib ang mga salitang ito. Mas yumayaman ang bawat pahina kapag binigyan ng mga kulay ng pag-asa, tapang at karunungan ang panalangin sa umaga. Pinapaliwanag ang mga landas na dati natabunan. Minamahal kong kaibigan, ang iyong espiritu ay instrumento na pinakahihimig para tugtugin ang mga awit ng tagumpay. Awitin ito bilang panalangin sa Espiritu Santo, hayaang siya ang manguna sa melodiya ng iyong araw, pumupukaw ng bawat nota ng biyaya, sigla at katiyakan na kabilang ka sa banal na pamilya. Ang mga karaniwang gawain ay parang mga ladrilyong binubuo natin araw-araw, ngunit ang araw-araw na panalangin ang semento na nagpapasigla sa bawat kilos. Gawing sakripisyo ng pagpuri ang bawat aktibidad, pinahahalagahan ang trabaho bilang banal na paglilingkod na nagpaparangal sa pangalan ng Diyos. Minamahal kong kapatid at kaibigan, huminga ng malalim at gawing panalangin ang bawat buntong hininga. Hihintuin sa bawat selula ang presensya ng Diyos, ikinokonekta ang iyong paghinga sa daloy ng buhay mula sa trono ng langit, pinananatiling nakaayon ang katawan, isip at espiritu sa banal na layunin. Tumingala at silipin ang langit na parang manto ng walang hanggang pangako. Hayaan mong dalhin ng paningin ang iyong pag-iisip pataas. Naalala mong ang Diyos ay mas dakila kaysa anumang hamon at ang kanyang katapatan ay nagpapatuloy mula sa isang salinlahi patungo sa susunod. Sinusuportahan ang ating pananampalataya ng matatag. Ang malumanay na hihip ng umaga ay bumubulong ng mga salita ng lakas bago pa man buksan ang ating mga labi. Damhin mo ang hihip ng espiritu na pumapasok sa iyong kalooban. Tinatanggal ang mga alinlangan at binubuhay ang tapang para harapin ang mga hadlang sapagkat laging handa ang Panginoon na palakasin tayo. Kahit may hatid na pag-aalinlangan ang mga ulap, ang panalangin para sa mga suliranin at dalisay na panalangin ay nagliliwanag sa abot tanaw. Ginagawang pananampalataya ang takot. Isipin mo ang iyong pag-aalala na naglalaho gaya ng hamog sa sikat ng araw, nagpapakita ng matabang lupa kung saan nagtatanim ang Diyos ng mga pangako ng tagumpay. Dadalhin mo sa dibdib ang bango ng pasasalamat at ialay sa Diyos ang iyong umagang salamat. Linangin ang pasasalamat sa bawat detalye sapagkat ang pagkilala sa mga biyaya, gaano man kaliit, ay nagpapatunaw ng mga milagro at nagpapasayaw sa iyong puso kasama ang malasakit ng Diyos. Ina, tatali tayo ng panalangin sa umaga sa trono ng Diyos na parang lubid na matibay na nakaangkla sa isang barko sa bukang liwayway. Iangkla ang iyong tiwala sa siya na hindi kailanman nagkakamali, na tayo'y matibay sa hindi matitinag na bato, kahit pasubukan tayo ng malalakas na alon ng pagsubok. Minamahal na pamilya, tayo'y iisang katawan na pinag-isa ng di nakikitang hibla ng panalangin. Pag-isahin ang inyong mga tinig sa isang koro ng pananampalataya, magbahagi ng mga panalangin pang-interes at pagbabayad utang pasasalamat, palakasin ang isa't isa at bumuo ng buhay na patotoo sa makapangyarihang pagbabago ng pag-ibig ni Kristo. Sa bawat bukang liwayway, ipagpatuloy ang paghahanap sa banal na presensya at masdan kung paano magbubukas ang langit ng mga kasagutan. Ang panalangin sa umaga ay parang tunog ng trumpeta na nag-aanunsyo ng mga biyaya, gumagiba ng mga hangganan at gumigising sa supernatural, hinahayaan ang hindi nakikita na magpakita sa ating realidad. At sa gayon, itaas mo ang iyong pananampalataya habang tinatanggap ang pangakong ito. Hindi tayo matatalo sapagkat ang mga habag ng Panginoon ay hindi nauubos, bago bumangon ang bagong umaga ay nagbabago. Clag, 3 Samar Tawi Tawas Tatitonin 23. Magpahinga ka sa katiyakan na ito
at dalhin ang katotohanan bilang iyong kalasag at bandila sa iyong araw. Habang umuusad ang araw, mararamdaman nating tulad ng isang ilog na paikot-ikot sa lambak, nagdadala ng mga banal na biyaya. Ang imaheng ito ay bumabalot sa iyong espiritu at nagpapasigla ng buhay na pananampalataya. Hayaan mong ang bawat liko ay kumatawan sa pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Magtiwala na Kaniya sinusuportahan ang bawat patak ng pag-asa sa iyong puso. Bawat baitang sa ating gawain ay parang isang langit ang tingga na nag-aanyaya sa atin na umakyat. Itinutulak tayo ng panalangin sa umaga na maglakad patungo sa tagumpay. Kahit pamahaba ang daraanan, panatilihin ang iyong mga mata sa Ama. Siya ang nagbibigay ng direksyon, lakas, at pagpapahid ng banal na unksyon na nagpapatibay sa iyong pananampalataya sa bawat bukang liwayway. Sa ritmo ng orasan, nagkakaroon ng layunin ang ating oras kapag ginabay ng Ama. Sa pagdarasal, hinahabi natin ang isang dinakikitang sinulid na nag-uugnay sa ating panandaliang panahon sa walang hanggan. Ang pagsasanib na ito ang nagpapasigla sa ating pag-asa at pagtitiyaga. Magtiwala na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kaniyang perpektong kalooban. Ang malalim na paghinga ay nagiging isang tahimik na awit sa mga langit. Humihinga tayo ng pag-asa at humihinga ng pasasalamat sa bawat tibok. Ang banal na ritmo na ito ang sumusuporta sa ating kaluluwa sa lahat ng oras. Ikonekta ang iyong hininga sa hihip ng Diyos at damhin ang makalangit na aliw. Minamahal kong kapatid, itaas ang iyong puso sa makapangyarihang panalangin na ito. Hayaan na ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos ang bumalot sa iyong pagkatao. Gawing kalasag ng pananampalataya at tagumpay ang panalangin sa iyong kalooban. Damhin ang kapayapaang nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa Ama. Habang umaabot ang araw sa tugatog, lalo maging malinaw ang banal na presensya. Damhin ang mga kamay ng Espiritu Santo na ginagabayan ang bawat isip at desisyon. Nagdadala siya ng linaw sa mga pag-aalinlangan at aliw sa mga takot. Magpahinga na ang hangin mula sa kaitaasan ay humihip para sa iyong pabor. Sumisilay ang liwanag sa ating pang-araw-araw na gawain kapag naaalala nating bawat tapat na kilos ay nagbibigay karangalan sa Panginoon. Ang pag-aalay ng unang oras sa panalangin ay ginagawang banal ang ating rutina. Bawat pagsisikap ay nagiging tahimik na papuri na umaakyat sa banal na trono. Pahalagahan ang bawat galaw bilang banal na paglilingkod. Kapag sinusubok kang ilihis ng mga pagkagambala, ipikit ang mata sandali. Kumonekta sa iyong panloob na katahimikan at hanapin ang kanlungan ng kapayapaan. Sa sagradong lugar na iyon, tanging pag-ibig ng Diyos ang nagsasalita at nagpapasigla muli ng lakas. Manatili roon hanggat kailangan para maibalik ang iyong tiwala. Ang puso ng tao ay isang instrumento na inaayos ng pakikipag-isa sa may lalang. Bawat panalangin ay nagtutugma sa ating espiritual na himig tungo sa tagumpay. Ang panloob na awit na ito ay aalingaw-ngaw sa kawalang hanggan bilang patotoo ng pananampalataya. Hayaan mong palakasin ng bawat nota ang iyong araw ng pag-asa. Nagiging pagkakataon ng mga balakid kapag inihandog natin ang ating mga alalahanin sa kabanalan ng langit. Namumulaklak ang kapayapaan sa puso ng nagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Ihandog ang iyong mga takot bilang handog at tanggapin ang kapanatagan na hindi masukat ng pag-unal. Binubuksan ng panalangin sa umaga ang mga nakasarang pintuan. Isipin ang iyong araw bilang landas na pinailawan ng presensya ng Diyos. Nagiging matatag ang bawat hakbang sa ilalim ng ilaw ng taos-pusong panalangin. Pinalalakas ng tanawing ito ang iyong determinasyon at pinupuno ang dibdib ng pag-asa. Magpatuloy ng may kumpiyansa, alam na ginagabayan ka ng Panginoon. Lumalago ang pagtitiwala kapag naaalala nating hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang hihip ng Diyos na sumusuporta sa ating mga pangarap. Kahit mag-alinlangan, dinadala niya tayo sa kaniyang pag-ibig. Manatiling matatag, sapagkat hindi kailanman bumibigo ang kaniyang katapatan. Hilingin ang karunungan upang makilala ang mga boses sa loob at itaboy ang mga pagdududa. Ang panalangin sa umaga ay nagsisilbing salala na nagpapalinaw sa puso. Tanging tinig ni Kristo ang dapat pumuno sa iyong isip. Sa ganitong paraan, ang iyong mga desisyon ay magbubunga ng karunungang mula sa langit. Kapag tinatago ng pagod ang iyong sigla, tandaan na ang Diyos ang ating patuloy na lakas.
Bawat buntong hininga sa panalangin ay nagbabalik ng ating kaluluwa sa makalangit na sigla. Damhin ang biyayang dumadaloy sa iyong katawan at isipan. Laging bumalik sa balon ng makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos. Ang bawat tahimik na salita ay binhing itinatanim sa lupa ng biyaya. Linangin ang mga dakilang hangarin at masdan itong mamulaklak sa bunga ng kabutihan. Ang ani na ito ang sumusuporta sa ating pananampalataya at nagpapakita ng pag-aaruga ng Diyos. Hayaan ang iyong buhay magbunga ng mga gawa na nagbibigay karangalan sa Panginoon. Ipinapakita ang Diyos sa mga maliliit na detalye, sa huni ng mga ibon at kislap ng mga dahon. Buksan ang iyong puso upang mapansin ang mga banal na paglitaw na ito. Pinapalakas ng pasasalamat sa bawat kaloob ang ating pakikipag-isa sa mailalang. Kilalanin ang bawat biyaya at ipagdiwang ang kabutihan ng Panginoon. Kahit nasa pulong o obligasyon, dalhin ang panalangin sa iyong isipan. Naway magbalik tunog ang bawat pasya sa panalangin na nagpapalakas ng iyong kaluluwa. Sa ganitong paraan, magiging instrumento ka ng kapayapaan sa anumang lugar. Hayaan mong pintahan ng banal na presensya ang iyong araw ng mga biyaya. Sa sandaling makahanap ng pahinga, agad na bumalik sa panloob na panalangin. Huminga ng banal na presensya at hayaan itong humimok sa iyong mga hakbang. Ang maikling pagbalik na ito ay nagpapasigla ng iyong lakas at nagpapalinaw ng landas. Panatilihin ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Ama. Napapatibay ang pananampalataya kapag nagpapatuloy tayo sa panalangin kahit walang agarang sagot. Manatiling matatag at magtiwala sa kabutihan ng Diyos sa lahat ng sandali. Pinapatibay ng bawat pagsubok ang ating pagtitiwala at ipinapakita ang kapangyarihan ng kataas-taasan. Magtiyaga, sapagkat sinusuportahan tayo ng kaniyang katapatan. At sa wakas, tapusin ang sandaling ito na may pangako ng Diyos sa iyong puso. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan, o kataas-taasan, hindi ako matitinag. Awit 91.2. Naway maging di matitinag na haligi at watawat mo ang katotohanan ito sa bawat bukang liwayway. Kapag naabot na ng araw ang pinakamataas na punto nito, nananabik ang ating kaluluwa sa kapreskohan. Isipin mo ang isang lampara sa isang kandilyero, patuloy na nagliliwanag sa bawat sulok. Huminto ka sandali at hayaang maging lampara ang iyong panloob na panalangin na nagpapaliwanag sa madidilim na bahagi ng iyong puso. Isipin mo ang sarili mong manlalakbay sa disyerto na, sa pagod, natagpuan ang isang oasis ng biyaya. Itaas mo ang iyong puso at hayaang maging mabilis na pagkatagpo mo ito sa Panginoon, kung saan ka muling pinapapalakas para ipagpatuloy ang paglalakbay sa lilim ng kataas-taasan. Sa gitna ng ingay ng gawain, ang panalangin ay nagsisilbing salamin na sumasalamin sa banal na presensya sa ating rutina. Hayaan mong bawat tahimik na pagninilay ay maging isang personal na dialogo kay Diyos na nagbibigay kahulugan sa bawat kilos at pumupukaw ng pasasalamat kahit sa pinakakaraniwan. Isipin ang ibong bumabalik sa pugad sa tanghaling tapat bago muling lumipad. Gayun din, matutong bumalik sa trono ng biyaya sa tuwing susuong ang hangin ng pagkabahala. Maglaan ka ng sandali para damhin muli ang iyong espiritu at lasapin ang banayad na hihip ng Espiritu Santo. Bawat profesional na gawain ay maaring maging himig ng papuri kapag iniaalay sa panalangin. Gawin mong banal na serbisyo ang iyong trabaho. Bawat email at tawag ay isang sakripisyo ng pagsamba. Damhin ang init ng puso habang pinagtutugma mo ang kilos at pananampalataya sa iisang layunin. Kapag sumulpot ang stress at alalahanin na tila bagyo sa abot tanaw, iangkla ang iyong isipan sa bato ng panalangin. Isipin ang isang barkong ligtas sa isang payapang puerto na poprotektahan ng pader ng banal na presensya. Balikan mo ang kanlungang iyon sa tuwing kinakapos ka ng alon ng pag-aalala. Pahintuin mong maging hardin ang iyong isip kung saan namumulaklak ang binhing pananampalataya. Diligan mo ito ng maiikling dasal sa pagitan ng gawain at linangin ang kapanatagan. Bawat namumulaklak na bulaklak ay tanda ng tahimik na tagumpay, paalala na inaalagaan tayo ni Diyos sa pinakamaliit na detalye. Isipin mo ang sarili bilang punong nakatanim sa tabi ng buhay na sapa. Ang iyong mga ugat ay sumisirit sa panalangin, sumisipsip ng sustansya na nagpapalitan sa sebo ng pag-asa.
Palakasin mo ang sarili sa bawat hininga, damhin ang buhay na tubig na dumadaloy sa ugat ng iyong kaluluwa. Kapag sinubukan kang guluhin ng mga distraksyon, bumuo ka ng maliit na altalariya ng katahimikan sa loob. Pumikit ka ng ilang segundo, hayaang humupa ang ingay ng paligid at magtuon sa isang bulong ng pasasalamat. Ang paanyayang ito sa paghinto ay nagbabalik ng iyong koneksyon sa may lalang. Minamahal kong kapatid, sa bilis ng takbo ng araw, alalahanin mong itaas ang iyong puso sa tahimik na panalangin. Bawat Panginoon, gabayan mo ako ay palaso na tumatama sa puso ng kaniyang kalooban, ginagabayan ang iyong mga hakbang at pinapawi ang agos ng alalahanin. Hayaan mong maging busula ang iyong panalangin sa mga pagpupulong at mahahalagang pag-uusap. Kapag nagdadalawang isip, huminga ng malalim at balikan ang banal na hilaga. Ang kanyang espiritual na pagbabakas ay nag-iwas sa paglihis at ginagawa kang instrumento ng kapayapaan saan mang lugar. Ihandog mo ang bawat sandali ng iyong panloob na orasan bilang hininga ng papuri. Huminga ka ng malalim ng presensya ng Diyos at pustahin ang tensyon ng katawan at isipan. Ang sagradong paghinga na iyon ang nagpapasigla ng iyong lakas at nagpapanatili sa iyong espiritu na nakaayon sa layuning walang hanggan. Kung dumating ang tukso na parang malupit na anino, sindihan ang apoy ng panalangin upang ito'y mailihis. Bawat maiikling dalangin, Panginoon, ingatan mo ako, ay sulyap na nagbubunyag ng landas ng katuwiran, nagpapaliwanag sa iyong panloob na kalayaan. Tulad ng manlalakbay na sumusunod sa gabay na bituin, hayaang maging parola ang iyong panalangin na magliwanag sa daan ng araw. Sa tuwing mawawala ang tuon, balik-balikan mo ang iyong layunin sa Panginoon at hayaang ituwid niya ang iyong landas ng may karunungan at pag-ibig. Sa bawat pahinga, kahit sandali, ibuhos sa puso ang isang salamat, Ama, para sa maliliit na tagumpay. Ang patuloy na paglinang ng pasasalamat ay dumodoble ng mga biyaya sapagkat kinikilala natin ang patuloy na pag-aaruga ng Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Sa kasagsagan ng mga tungkulin at takdang oras, huminga ka ng panalangin na para kang umiinom ng malamig na tubig. Hayaan mo itong palamigin ang bilis ng isip at maghatid ng kaliwanagan sa mga desisyon. Ang banal na ginhawa ay pumipigil sa stress na lamunin ang sagradong teritoryo ng iyong pagkatao. Damdamin mo ang bawat pintig ng puso bilang tambol ng pagsamba. Hayaan mong umaling-aungaw sa iyong mga ugat ang ritmo ng panalangin na nagbibigay ng perpektong tugma sa pagitan ng katawan at espiritu. Sa ganitong paraan, mabubuhay ka ng kaayon ng pulso ng buhay na banal. Habang papalapit ang hapon, planuhin ang isang maikling pagbalik tanaw sa panalangin. Pumikit muli, itaas ang iyong puso, at kumonekta sa manto ng kapayapaang tanging Diyos ang makapagbibigay. Ang pagbabalik na ito ang nagpapalakas ng iyong tibay upang tapusin ang araw ng may tagumpay. Maglaan ka ng sandaling patahuin ang mga boses sa loob at pakinggan ang mahinahong bulong ng Ama. Sa tahimik na sulok na iyon, matatagpuan mo ang patnubay, aliw, at bagong sigla. Manatili ka sa lihim na dakong ito tuwing kakailanganin ng iyong kaluluwa. At sa gayon minamahal tapusin ang siklong ito araw-araw na may katiyakan ng pangako. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit 23:1. Naway maging hindi matitinag na pundasyon at watawat mo ang katotohanan ito sa bawat hakbang. Minamahal kong kaibigan, sa pagtatapos ng sandaling ito ng pagsuko at pakikipag-isa, tandaan mong inaalagaan ka ng Ama sa bawat detalye. Maraming salamat sa pagbabahagi ng panalangin ito sa akin at sa pagbukas ng iyong puso sa tinig ng Panginoon ngayon. Kung pinalakas ng pagkikita mo sa Diyos ang iyong pananampalataya, mag-iwan ka ng Amen sa komento nang sa gayon ay maramdaman ng iba ang pagdaloy ng pag-ibig at pag-asa. Ang iyong salita ay nagtataas at nagbibigay lakas sa buong komunidad. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para matanggap ang aming mga susunod na panalangin pampagising. Sa gayon, hindi mo mamimiss ang bawat sandaling muling pagpapasigla at inspirasyon sa paggising. Ihanda mo ang iyong puso para sa mga susunod na araw. Magsasama tayo sa panibagong mga panalangin, humahanap ng kagalingan, patnubay at proteksyon sa bawat bukang liwayway.
Maaari kang umasa sa akin sa paggabay sa iyong paglalakbay ng pananampalataya at kagalakan. Naway balutin ng kapayapaan ng Panginoon ang iyong tahanan, trabaho at lahat ng iyong lakad. Dalhin mo sa sarili ang katiyakan na siya ay tapat at hindi tayo kailanman iniiwan, kahit sa pinakamahirap na pagsubok. Ngayon, mananalangin ako para maramdaman mo ang yakap ng Ama sa bawat hininga mo. Panginoon, pagpalain mo ang aming kapatid o kapatid na babae. Iingatan siya sa iyong presensya at pag-ibayuhin ang kanyang lakas ngayong araw. Naway maging puno ng iyong biyaya at kababalaghan ang araw na ito. Amen.